Na isa ka follower ng utana sa ko ang ngano ang light makapabunga man sa dragon fruit, nganong kinahanglan magid siya pasigaon. Actually kinahanglan siya nato mag additional lightings especially sa off season kay ang dragon fruits nagadepend siya sa sunlight. Usually nagabunga lang gid siya pag ang sunrise nato sayo ug ang sunset dugay. So beginning sa September mubo naman ang sunlight, ang daylight. So sayo siya mag sunset, dugay mag sunrise mo na kinahanglan nato mugdugang og light para mubunga siya. Mao gina siya ang nature ang kinaiya sa dragon fruit, which is dili kaayo nato makita sa ubang mga prutas. Mo na nga ang dragon fruit pwede nimo siya ma-predict nga pamapabunga nimo. So mao gina siya ang atong technique para all year round na atay dragon fruits. Para sa mua naman may mga tindahan nga ginasuplayan, napod may sarili nga tindahan ang Dragon Fruit King Cafe. So amo na siyang ginasuplayan through our off-season fruiting. So sa mga gusto gyud nga magpabunga, dako tag gasto, dako gitag kinahanglan. Mabawi ba? Mabawi man basta maning kamot lang kita. Dili lang pud ta magpasagad. Kaning ako gani dako gini siya puhunan, pero hopefully mabawi siya. Inana maginang negosyante kinahanglan ginato mo sakripisyo, kinahanglan nato mo take og grease. Kay kung dili ta mag-grease, dili ta mo try, dili na to masulayan, di na to mahibal-an nga kaya din nato. Parera na sa atong kinabuhi, kung dili ta mo risk sa atong love life, di ta mo risk atong pagpaningkamot, dili na to matagamtam kung unsa gid ang atong makuha. Permanente lang ta mapuyawan, permanente lang ta mahadlok, dili sad na maayo. So kung mag-fail man, dili ta mahadlok, mangita na pud tag lain nga mo try na pud ta. So parehara pud ni sa atong pag-farm, mag-farm ta, aning kamot ta nga mangita tag ideas and technique. Dili lang ta magpabilin kung asa rata, di rata kutob. Kinahanglan mo gawas gid ta sa atong mga koral para kaya natong mapaasenso ang atong kinabuhi. Daghan salamat, mao lang na mga ka-farmers.